Magugulat ka, pero baka hindi mo pala kasalanan yang taba mo, may virus na literal na nagpapabigat sa mga tao, ginagawa silang matatabang putang ina, at baka nadali mo na yan noong bata ka pa. Ang gago na yan, tinawag na adenovirus 36 at nadiskubre yan ng mga gagawang siyentista ng aksidente lang. Napansin nila na biglang bumibilog ang mga manok sa lab ng walang rason, punyeta, nahawaan pala sila ng sakit na nagre-reprogram ng cells mo. Pagpasok nitong hinayupak na to sa katawan mo, gumagawa ito ng kakaibang kababalaghan, pinipilit nitong maging fat cells ang ordinaryong stem cells, 3 beses na mas mabilis kaysa sa normal, at literal kang magiging lobo sa laki. Pinakita ng pag-aaral na 30% ng mga matataba ang may antibodies sa virus na to sa dugo nila, samantalang 11% lang sa mga payat. Nagkataon lang? Aba, huwag kang tanga, hindi yan tsamba. Totoong peste yan na pumapatay ng milyon-milyon. Ang mas nakakatakot, punyeta, na ililipat yung virus na yan sa hangin parang simpleng sipon lang. Ibig sabihin, baka nakuha mo na yan habang nakapila ka lang, katabi mo yung nagbahing na matabang kupal. Mga siyentista mula sa University of Wisconsin, kumuha ng mga kambal na yung isa ay mataba at yung isa naman ay payat. At hulaan mo kung ano, lahat ng matataba may virus sa dugo pero yung mga payat wala ni isa. Ang lupit nito, Tangina, mga pre. Diretsong pumapasok ang virus na to sa nucleus ng cell mo, ginagago ang genes, at ginagawa kang makina ng taba kahit ayaw mo. Pagpasok ng AD36 sa cell, binubuksan niya ang gene E4 o RF1. Para itong punyetang switch na pumipilit sa stem cells mo na huwag intindihin ang ibang signal, puro taba lang ang gagawin. Ang mga cell mo, walang patumangga kung lumamon ng glucose at gawing taba kahit hindi naman kailangan. Parang may hamak sa metabolism mo, ginawang maximum taba ang settings. Grabe ang lumabas sa mga eksperimento sa hayop ang mga nahawa ang unggoy, 2 beses mas mabilis lumobo kaysa sa malulusog kahit pareho lang ang kain at galaw nila. Si Dr. Nikhil Dhurandhar mula sa Louisiana State University, inihawan ng virus ang mga manok, tumaba sila ng 50% sa isang buwan kahit pareho lang ang dami ng kinain nila putangina, umakyat sa langit ang taba. Ang pinakamalala, ang virus na to, kaya niyang manatili sa katawan mo ng mga taon at dekada, gumagawa ng proteins na nagpapataba sa mga bagong cell putya, talagang nakatakda kang lumobo. Putangina, seryoso ang virus na ito super mahilig sa mga bata at pag nahawa ang bata nito noong bata pa lang, magiging mataba siya habang buhay dahil programa ng virus ang katawan niya para mag-obesity. Sa South Korea may pag-aaral sa mga bata at nahanap nila na 30% ng mga matadyang bata ay infected ng AD36 at triple ang triglycerides at cholesterol nila compared sa walang virus. Kapag pumasok ang virus sa katawan ng bata habang lumalaki pa lang, gumagawa siya ng putong daming bagong fat cells na mananatili forever, hindi mo sila kayang alisin kahit maggutom ka man. Nahanap ng mga scientists sa mga infected na bata ay may kakaibang bagay, mataba sila pero normal ang blood sugar at insulin, parang hindi nakakaintindi ang katawan kung ano nangyayari. Sa Italy ang research ay nagpakita na sa mga obese kids, 22% ay infected ng gago na virus at 7 points higher ang BMI nila compared sa ibang matadyang bata. Ang pinakabagsak na parte ay sa daycare at paaralan ang virus na ito kumakalat parang apoy sa kagubatan. Isang infected na bata ay pwedeng infect ang buong klase through sneezing at coughing. Ang putang na virus na ito ay practically immortal, resistant ito sa karamihan ng disinfectants, nakakasurvive ng weeks sa surfaces at walang vaccine o gamot para dito. Ang adenovirus 36 ay kayang mabuhay sa doorknobs, handrails sa sasakyan at keyboards hanggang 30 days, kalmadong tumatagal sa lahat ng iyong attempts na mag-wipe ng hands ng wet wipes. Mas matibay ito kaysa coronavirus. Pagka-attempt ng scientists gumawa ng vaccine, nakaharap sila sa fucking impossible problem. Ang virus na ito ay sobrang lalim ng embedded sa cells na ang immune system ay hindi ito makikita at hindi aatakuhin. Ang research ay nagpapakita na kahit dumaan na ang acute phase ng infection at ang virus parang nawala na, ang genetic material nito ay forever nananatili sa cells mo at patuloy na gumagawa ng dark magic. Si Dr. Richard Atkinson ay natuklasan na sa mga taong nahawa ng 10 to 15 years ago, hanggang ngayon may active viral proteins pa rin sa fat tissue. Ang plague na ito literally nakatira sa iyong taba. Ang most fucked up thing ay ang pharmaceutical companies ay hindi gaanong interested sa drug development, mas kumikita sila sa pagbebenta ng diet pills buong buhay kaysa treatment ng tao one fucking time. Gago, nagtrip ako pagkuha ko na hanggang 30% ng obesity cases sa mundo pwedeng konektado sa virus na ito. Libo-libong milyong tao na tingin ng iba basura at tamad. Malaking study sa Estados Unidos ng 500 participants, nakita nila na ang mga infected ng AD36 mas mabigat ng 15 kilo kaysa hindi infected kahit pareho ang lifestyle. Mga scientists sa University ng California nahanap ang nakakatakot ang virus na ito pwedeng dumaan mula sa nanay sa bata habang buntis, nag-program sa fetus para mag-obese bago pa man ipanganak.
Research nagpakita sa developing countries kung saan widespread ang AD36, ang obesity explosion sa nakaraang 20 taon ay 3 beses mas mabilis kaysa sa developed nations epidemic ang lumalaki. Ang pinaka-crazy parte, maraming doctors hanggang ngayon walang alam tungkol virus na ito at patuloy gumagamit ng diet at exercise para i-treat obesity, pero useless yan laban sa viral programming ng cells. Ngayon kaunting scientific groups nagsisikap mag-develop ng antiviral drug na mablock ang E4 o RF isang protein, pero maraming taon pa bago clinical trials mag-prayer ka na lang hindi ka makakuha nito. Subscribe sa channel at ma-shock ka ulit.